Hi po, magandang hapon sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Martes, Farmers Talk. Magandang hapon mga partner. Magandang hapon po, good mga afternoon po. At ang ating paksa ngayon, mga kaibigan, handa na ba kayo na mag-alaga ng transgenic pigs? At syempre, at kumain? Yes, oo. At iba pang hayop at pagkain na ginamitan ng pagbabago sa DNA. Ayan. So, ito ay mga tuklas, mga ginagawang pagsasaliksik, experiment sa mundo na kailan makarating sa ating mga kababayan yung kaalaman. Ayan, makikita natin kung paano nila ginawa yan, kung ano ba yung pagkakaiba ng GMO to transgenic. Magkaiba pala yun. So, Oo. malilinawan natin yan hanggang mamaya. Yes. At saka yung ginamitan ng sa hayop, sa halaman, sa prutas. Tsaka Yes. malalaman din po natin kung ano ang purpose nila, kung bakit nila ginawa yun. Yes. Tama yun. Pero bago ang lahat, bago natin simulan yan, i-anunsyo po muna natin ang free seminar sa Muntinlupa. Miss Yes. Ana. Matagal na pong nire-request sa atin ng mga matagal na nag-iintay nito. So, July 14 po yan. 2018, Saturday po yan. July 14. Dito po sa ating basketball court dito sa May Carolina. Yes, Yan. opo. Basta siguraduhin lang po nila na titingin sila ng updates sa ating Facebook page. Yes. Correct. Magbibigay po kami ng updates para po mas malaman nyo yung mga detalye ng about sa seminar. Yan. At ang paksa po natin sa seminar sa July 14 ay bagong pakain sa baboy, 1:5, Walters Hog Budget Technology, maasahan sa magandang kita. So, attend po kayo. Lahat ng merong alaga, may tanim, may alaga isda. Lahat po kayo welcome. Opo, Yes, yan. opo. Okay? So, mamaya ulitin natin yan, mga kaibigan. Samantala, ay pumunta na tayo sa ating paksain ngayon. Unahin po natin ang tungkol sa kahulugan ng transgenic at ng GMO. Okay? Yes. Miss Ana, ano ba ang pagkakaiba ng transgenic sa GMO at ano talaga ang transgenic na siyang paksa natin ngayon? Yes. Yung transgenic, yun yung ang pagkuhanan is mismong yung genes o yung genotype ay ini-inject doon sa isang species o isang animal o sa plants. Hindi same as genes na nanggaling doon sa isang organism. Hindi katulad ng GMO, same species ang pinagkukunan para ma-modify yung isang organism. Ganon. Yes. Kumbaga, lumalabas tuloy na pwedeng lahat maging GMO, sabihin may ginawa ng pagbabago sa DNA, pero hindi lahat ng ginawa ng pagbabago sa DNA ay transgenic ang sistema. Oo. So, Kumbaga, kanya-kanyang approach. Opo, kumbaga kanya-kanyang diskarte lang po. Parang magkaibang diskarte lang po yung ginawa nila. Pero para-parehas din naman po silang GMO. Oo. Yes. So, itong transgenic ay talagang sabihin na natin minsan ay may pinapasok dyan na hindi naman talaga yun ang kanyang Traits. traits or yan. characteristics. Hindi ba? So, papakita natin yung iba pa mamaya na ginawa nila para maging transgenic. No? May binabanggit kami sa Ana kanina yung sistema kung paano ginawa yung mga transgenic. Marami tayong sistema dyan. Yes. Opo. Unang-una dyan yung DNA micro-reinjection. Tsaka pangalawa yung retrovirus-mediated gene transfer. Tapos yung pangatlo po, embryonic stem cell-mediated gene transfer. And pang-apat, sperm-mediated gene transfer. And pang-lima po, somatic cell nuclear transfer. So, kung ano man yung layunin nila, doon sa gagawin nila, doon sa bagay na yon, living organism, dyan nila pipiliin ko alin yung applicable. Oo, yan. Oo. Kanya-kanya yan eh. Kasi iba-ibang organism, kanya-kanyang traits. Opo, Yan. Correct. At saka, sabi nga nila, bakit nga ba nila naisipan itong mga leaders ng bansa sa mundo na isagawa itong mga transgenic animals at iba pang produkto? Ano ba layunin nila dyan? Siyempre, Yan. may purpose yan. Yes, oo. Ayan. So, ang una pong ang purpose po nila dyan, ang unang-una pong purpose nila dyan is para po magamit nila tungkol sa study. Magkaroon po ng study para sa normal physiology po ng gene ng DNA. Oo. Pangalawa po, para po makatulong para makapag-study tungkol sa disease na nakukuha ng mga tao. Oo, kasi Yes. minsan mga partners,
meron silang tutuklasin na solusyon, problema, 'di ba? Solusyon sa problema na isasagawa nila yung paghahanap ng solusyon sa tulong ng paggamit ng mga living organism nito tulad ng animals. Animals, Opo, doon po plants, nanggagaling. yan. Opo. Oo. Minsan naman, para sa agriculture, meron silang iniisip na pamamaraan kung papaano makakakuha ng mga produkto mula doon na makakatulong din. Yes, Yan. oo. Ayan. Ay, andito na si Sir WBA. Welcome muna natin. Yes. Welcome po. Good Magandang afternoon hapon po. Good afternoon po sa inyong lahat, mga ka-netizen. Yan. Sir WBA, pinakita na namin kanina kung anong kaibahan ng GMO at transgenic. Mhm. So, lahat maaring GMO, ginawa ng pagbabago sa DNA, pero hindi lahat ng GMO ay transgenic. Mhm. Mhm. Ayun. Tama po ba kami? Well, ayon sa mga pag-aaralan na yung Experts. mga expert, Opo. paano ba nila dinifferentiate ngayon yung BT sa transgenic? Mhm. Ang transgenic kasi sa aming pagkakaintindi sa kanilang mga paliwanag na rin, ay minsan naglalagay sila doon ng mga bagay na hindi talaga yun ang karakteristik niya. Hindi Na kasama walang- sa kanyang traits. Walang trait. Oo. Kumbaga, minsan talagang totally dinagdagan. Dinagdagan, Oo, okay. halimbawa, hindi naman talaga yun yung kulay niya. Mm-mm. Hindi naman dapat siya magkabuntot, nilagyan ng Nilagyan ng buntot. buntot. Parang Kumbaga, ganon. yung kulang po sa isang Genome. halaman, pag ginawa po nilang transgenic Oo. plants, parang yung kulang po na vitamins na naisasalin nila sa Oo. At halaman. saka magkaiba. Magkaiba. Halimbawa, yung buffalo, yung karne nun, yung isang DNA doon, isang, para ba tawag doon? Yung isang klase na nandoon, inilipat doon sa isda. Mhm. Mhm. Kaya nagkaroon ng muscle tuloy yung Opo. isda. So, kumbaga, magkaibang species, magkaibang trait. Pero sa GMO, same organism, same trait, minimodify lang nila. So, yun yung pagkakaiba ng GMO to transgenic Yes, gene. opo. Yeah. Hindi, totoo yan. Actually, may ginawa nga nila, yung in-example ko sa inyong kamatis, di ba? Opo. Kamatis, Mhm. madaling Natin nalalanta. Opo. Madaling nakukulunto yung balat. Mhm. So, the shelf life actually doesn't last long. Mhm. Okay. So, ang ginawa nila, kumuha sila ng isda na sa Arctic, Antarctica, Opo. na matibay siya sa lamig, Ayun. Opo. sa malamig. Opo, kinuha yung trait Oo. ng matibay sa So, lamig. kumuha sila ng genes doon, in-inject nila ngayon sa kamatis. Ayun, genes. Mhm. Ang Yung tawag genes. pala doon. So, ngayon, sa DNA yun, mga ano na yun. Ngayon, nagbunga naman yung kamatis. Ang ganda ng balat, tumatagal, hindi siya nagsishrink or nag-wrinkles, Mhm. ganyan. Ang problema, nung kinain nila, hindi nila makain dahil lasang kalawang. Oh. Ayun, yung sa taste na Kumbaga, pagkakaiba. nabulabog yung tunay na lasa niya. Mm-mm. Na Yes. bago. Kasi Mhm. may mga alteration din sa loob. Opo. Imagine na nagawa mo yung isang function, pero Oo. sabi nga, pag may advantage, may disadvantages. So, Oo. Yes. yun nga lang yun, as simple as that. We have nothing against this mga ano. Actually, in fact, we really have to prepare ourselves in the future na cubes na lang kakainin natin. Food Opo. production is not that really possible sa sobrang dami ng tao, Mhm. no? Mhm. But then, of Okay. course, sabi nga, pag may advantages, may disadvantages. Now, what are Yes. these disadvantages? Sa ngayon, hindi natin alam yung iba kasi if ever na may makita sila dyan yung mga, they will not even reveal it. Oo. May Yes. reason Totoo. din naman sila because mabubulabog yung buong mundo. Mhm, Tatama mhm. sila. But they will never and they should not never stop in developing, discovering something. Kasi nga, in the future, planet Earth will be crowded by people. Ano yung Yes. kakainin yan? Wag na yung jobs. Ano na yung kakainin? Mhm. Yan. Yes. So, ito sa monitor, Sir WBA, medyo kasi makintab yung ating screen. Yung strawberry, Yes. yan, Yan, kulay ito blue po. yan. Kulay Blue. blue. Ito yung natural ng kulay Oo. niya, red, tapos Ah. naging blue. Blue. Mm. Okay? Tapos ito namang baboy, manok, nilagyan na, hindi ko malaman kung, hindi, siguro manok to. Tapos, Ito yung Naging ano yan eh. baboy. Actually, meron ulo ng breed. baboy. May breed na talagang ganitong Oo. featherless or naked chicken. Ayun. Sa Israel po yan. Oo. So, ito, sabi nga, minanipulate nila ang DNA
at nag-transplant ng gene sa cross-species, magkaiba, scientists are attempting to solve different problems. Oh, Hindi yes. natin alam kung ano yun. Sa totoo, Yes. in the Sakit future. siguro. Yes. So, in the future, huwag kayong magtaka. Baka kami mapalitan na rito ng mga baboy na nagsasalita. Pero Yeah, actually meron na that's po true. Totoo yan. may genome babies na yung engineering, genome engineering para sa mga babies. Ano na po yan? Established na. In-experiment na po yan. Kaya nakakatakot. Kaya nga. Babies. Okay. So, yun sa tabi mo, Miss Ana. Yes, ito So, May yellow. nag-react sa Facebook. Oo. Anong sabi sa Facebook? Baklad. May bakla na daw baboy. Actually, yan ay kulay yellow. Kasi pag Oo. nilagay mo yan doon sa dark room. Ultra. Oo. Sa dark room. Luminous yan. Luminous. Yes. Oo. Parang, Yan lang eh, oh. Same way with this, yung mais. oo. oo. Ito, may mga sakit silang tinutuklas eh. Yes, yung mga Oo. antibiotics yan na ang sabi para malunasan kung paano tumuklas ng HIV medicine at saka sa Alzheimer's. Oo. At saka ano din, mga partners, yung ginawa nila dyan sa mouse ay para daw mapag-aralan yung mammary gland tumor development. So, yung cancer. Cancer, more on cancer. Oo. Naniniwala ba kayo doon? Eh, sabi nila. Kasi Sabi nila. sa medical naman talaga ang unang ginagawa experiment yung daga. Opo. Yes. Dyan yung mga lab rats po kung tawagin. Oo. Yun. So, marami pa pong mga, ipakita lang muna natin, yung mga sample na yan. Ang gusto ko dito yung corn Parang ano siya. Teka, pakita natin. No? Yan, ito. Parang yung Christmas iba-ibang, light na po siya. Oo. Alam mo, sasabihin ng mga taga-panood natin, aba, transgenic na pala yung nakikita namin ngayon sa Yes, market. oo. Ito, biruin mo orange, naging kiwi. Natawa-tawa lang si Sir WB. Kiwi ang laman. Kiwi ang laman. Pero itong rose, naging violet. Pero may bago dyan. Meron na. Black rose. Yes. Yes, Oo, black hindi rose yan na. inisprayan ng kulay, Hindi. No. And this Talagang, one, ano yan. Yung mansanas. apple, Naging ang laman. orange. Orange Green ang laman. apple. Mhm. Naging, Ito po, yung kasaba na inalisan ng cyanide. yung Oo. cyanide. So, wala na lason. siyang pait. Oo. Transgenic po yan. Mhm. So, ano pa ba? Ito pa. Ang isa pa sa epekto ng transgenic, yung palalaki niya ng para makuha niya mas maraming laman, mas no? So, Ayan. ito, 11 times daw po na napalaki nila yung salmon. Oh, ang laki. Naging malaki. ang Hindi laki, nila no? masyadong hanggang Mhm. maliit lang Tapos ito po, Leon. Ayun yung tao. Kala may mo dapat Sobrang super laki. lang. Tapos yung cup niya, Hindi. napakaliit. Talay ko, dating pusa yan. Pwede. Dating pusa yan. Naging lion. Okay. Naging tayo. Naging tiger. Meron pa po. Ito. Ito yung sinasabi natin kanina na ito yung yung bull. Cow pala ito. Baka ng Belgium. Oo. Ito, kinross nila sa isda. Sa rainbow trout na isda. Para yung isda nagkaroon ng muscle sa dibdib. Okay. Kumuha siya ng, kumbaga, ng DNA dyan, Oo. inilagay sa isda. Kasi normally, itong baka na ito ng Belgium, 750 kilos to. So, talagang ang laki-laki. Nakikita, mayroon na to nakikita ko na sa internet to. Okay. Na isang festival sa mamasel masyado yung mga baka. Meron din yan sa baboy. Diba? Nakita ko. Kaya nga. Sa baboy meron din. So, ito, mga produkto na ito sigurado ng mga ng- transgen animals. Oo. But the problem is, ang talagang layunin nila dyan is to produce yung insulin, growth hormone, blood anti-clotting factors that can be obtained do sa gatas ito. Oo. Pag ininom mo yan, so yung mga deficient nutrient na kailangan ng tao, diyan mo na makukuha. Katulad dun sa kambing, or dun sa cattle, nag-experiment sila, transgen animal para ang kanilang gatas, parang human milk na. Milk na, oo. Opo, ganun nga po yung ganun. kakalagasan nun. Para lang. Ang sabi po. Yun po Yun sabi po ang nila. sabi nila. Pero ano pa naman yan hanggang Oo. ngayon naman in-experiment till now yan. At saka yung rabbit na yan, nakikita ba sa ating monitor? Yung rabbit po na yan, bukod dun sa experiment tungkol sa mga AIDS, may ginawa silang kulay green yan. Yan. Oo Kulay nga, ba't green. nga ba? Nilaro na nila no? Oo, kasi yung virus na in-inject nila
ibig sabihin, nakukuha ng animal na pwedeng i-inject din sa human na na pwedeng maging gamot para sa mga HIV or yung mga tumor or yung mga cancer. So, Ayan. napakarami na pong ginawa na niyan. Ngayon, ang advantage po na sinasabi nila, lalo na sa baboy. Mamaya po kasi mag-specific kayo sa baboy. Okay. Kaya daw po sila nag-transgenic animals na ginawa para daw mas mabilis lumaki. Ano pa nga yun? Yes. Para daw po improvise yung disease resistance Ay, para Sir mas Daryl. Si Daryl. para mas mataas daw po yung resistensya na sa sakit. To improve food conversion rate para mas marami po yung makuha nila sa pagkain, tapos increase muscle mass. Yes. Oh, yung mas makarne, no? Mas makarne, Karne. mas malaki Oo. po. Tapos improve nutritional value and improve wool quality. Para sa Yes, sheep naman fresh. yan. Oo. Sa sheep. Ang disadvantage, unang-una hindi pa malaman kung pwedeng kainin talaga. Yun ang problema. Yun ang Opo. una-una. Pero dyan. sa ngayon, nakakakain na tayo nan. Yes. Yun. Tsaka low survival daw. Oo. So, but ibig Ewan sabihin, ko lang kung madali tama. siyang yung chef life or Mortality yung niya, mortality. Oo. Tapos may nahihirapan daw po silang i-breed yun naturally. Oo. Okay. So, ito, Sir WBA, ay comparison ng traditional tsaka EnviroPig. Oh, yes. Enviro ba o EnviroPig? Enviro. Ayan. Enviro pig. Kaya daw Enviro kasi environment friendly na yung Oo. baboy na yan, na pag dumumi, hindi na mabaho. Hindi mabaho yung dumi kasi Hindi na mataas kasi sa- nadadigest na yung phosphorus na Yes. nakukuha niya doon sa feeds o nutrient na ibinibigay natin sa kanila. Oo. Kasi daw pag dumalo yung dumi niyan papunta sa sa lupa, maaring makalikha ng sangkaterbang algae Mhm. at makontaminate ang mga waterways. Oh, yes. Yan. Anong masasabi mo dyan, Sir WBA? Well, actually, sa totoo, I was so fascinated and yet Not convinced? Hindi, not convinced, but yung fear. Yes. Fear in the future. Kasi ako, 61, definitely, although meron, maaaring nakakain ako, but of course, for 61 years old like me, sa akin, I'm always ready. Opo. But the incoming generation, I was just thinking, ano na kaya sila pagdating ng araw? Kasi to millennials na lang, makikita mo ng attitude ng mga tao, mga bata, animalistic Yes. na eh. Mhm. How much more in the future? Kaya nga. Yan, Kasi yun. yung sinabi namin yun, sabi nga ng mga scientists, shorter lifespan. That's true. Because the natural cell, the original, walang alteration, walang intervention ng ibang mga technology, Opo. meron naman talagang sariling lifespan yan eh. Mhm. Na kung ma-alter, maaring ma-improve mo isang bagay, what you will have to sacrifice alongside Yes. doon sa cells that will shorten the lifespan. Sabi nga nila, as of now, hindi nila alam kung pwedeng kainin ng tao. But are you sure na Totoo. andun ba lang? Alam niyo naman ngayon, negosyo, pwede ba? They don't even care. At saka hindi, Yes. pag maganda na yung halimbawa, kita nyo yung mais. Napakaganda. Tapos didikitan mo pa ng salitang organic Oh, yan. yes. Mhm. Yun naman din ang Ang dami isang nagpipilihan. marketing strategy din. Kaya nagkakaganan dahil, syempre, more on sa marketing side, mas maganda sa pananaw ng mga tao, madaling bilhin, mas nakakainggan yung kainin. Paano yung mais niya kung kinain mo after na dahil tuwa ka, let's say, sabihin na-improve nila yung taste. Oo. Later on, nagbatik-batik ka, ibang kulay mo na rin. Oo nga, Ayun. nag-spotting ka, no? Oo, Meron po palang nag-mutate side na sa Yes, atin. so, definitely, lagi may side effect yan. Oo, kaya nga Mhm. daw po ang sabi nila doon sa disadvantage niyang ginagawa nila na yan ay hindi alam kung magmumultiply Mhm. sa katawan ng kakain nito yung genes niya, Oo. yung genes ang tawag doon. Mhm. Definitely, pag kinain mo isang bagay, ano ba mangyayari dyan? Di syempre, yung in-inject nila dyan sa karne, yan, sa karne na, kakainin mo, pupunta sa katawan ng tao, i-absorb ng bilay. And then from the bilay, dadalhin na ng dugo. Ang dugo ang carrier eh. Mhm. Now, yung dugo na, iyan yan ang may access sa cells. Sila yung magdadala niyan, yung mga transgenic na yan, o kung ano may in-inject Opo. nila. It could actually alter the humans in the Yes. future. But- Nangyari na po yan. Kasi yung BT corn na lang, kasi nung year 1997,
panahon pa yun ni President Ramos yata. Yung mga Opo. yan na yan. Yan na yung issue doon. Nagkaroon ng issue dahil na napag-alaman nila yung BT corn na yan, yung nagkakaroon ng toxic pollen grain. Pag once na napunta doon sa ibang farm ng maisan, namamatay yung mga tinatawag natin monarch butterfly, which is napakaganda sa habitat nating ng environment. So, yun ay pinatigil noong mga panahon na yan. Kasi yung BT corn na yan, lalabas ng toxic pollen grain. Yung BT corn. Oh. So, itong Enviropig ay ang layo nila dyan para daw in the future, di ba, mabilis na raw lumaki ang baboy. Kasi yung salibari, ano ba tawag doon yung ni sa phytase, ibig sabihin kasi yung natural na pig, hindi nila kayang mag-supply ng phytase enzyme yan na kayang tunawin yung phosphorus na nakalaman doon sa feeds. So, kailangan nilang i-improve yung isang breed ng baboy na yun para mismo natural phytase enzyme lalabas mula doon sa live glands, sa salivary glands nila. Para mas malusaw yung phosphorus. Oo, at saka hindi na kailangan magbigay pa ng dagdag mineral doon sa diet. So, para maging reduce feed cost na rin doon sa mga baboy. Yan. So, yan ay iniisip nila na makakatulong daw. Makakatulong. Pero, sa ngayon, wala pa naman talagang definite na kung pag kinain natin yung mga ganang baboy hindi daw nire-recommenda ng FDA. Yun lang. Kasi, saka isa kung bakit din. Kasi mahal. Bukod pa doon. Mahal daw. Of course, anything na experimental talaga. Sa una. Sa una. Very expensive. Yes. Pero how do you react dyan, Sir WBA, yung pinalitan yung salivary glands? Well, of course, lagi ako kasi yung originality. Lagi akong doon. Sabi nga old school or what. Yung mga development, there's some development that I accept, pero on a very limited basis. Kasi lalo kung, let's say, may mga alam ka sa ganyan, hindi mo kakainin. But there's really nothing kung alam you can mo, do. Oo. Kasi kahit punta ka sa groceries, yung mga pagkain na bibili mo, lahat na yun meron eh. Yes. So what you gonna do? Diba? Kaya minsan nakakalungkot. Wala kang choice. Kasi minsan, katulad yan, tayo nagdi-discuss ng ganyan. Opo. Kaya medyo nanlalambot ako. I mean, when we talk about something, yung utak kasi nakaka-advance ako ng mga 15, 20 years ahead of time. Ahead kung ano mangyari. Parang nakikita ko what's gonna happen. Parang ako naman ang nakikita ko dyan, parang yung magiging karaniwan na lalakad tayo dyan, meron tayong makakasalubong na may sungay, meron tayong makakasalubong na ganito yung mga... para tayong mga na. Yung parang napapanood natin sa mga television show ngayon. Pero sa ngayon, wala pa rin na experiment tungkol sa mga aso. Yeah po. So, puro mga livestock pa lang. Puro livestock pa lang po. When I was a kid, noon, yung Manila Bulletin, tanda ko yan, sa magazine. Ipinopost nila noon yung yung kabayo, tapos ang ulo, tao, ganyan. Until siguro, nung nag-aral na ako niyan, biglang kinat yun. Kasi I've seen that na, itinitelevise nila yun noon eh. Black and white pa TV nung araw eh. Saan po nila nakukuha yan? Hindi, those are the ibig sabihin niya, matagal na yan. Matagal na yan kasi hindi na ngayon niya, matagal na yan. 1840s pa. Sinimulan yung mga ganang experiment. Yes. Yung kabayo na ang ulo tao. Opo. Di syempre, yung mga scientists nila, tinitingnan nila ganyan, nagtataka but they just cannot talk. Tapos tinitingnan nila yung katawan nila. Ibig sabihin, may brain din sila. Opo. Na nare-recognize pa rin nila. Yung iba na konsensya, ipinatigil yan. Ang alam ko, nagpatigil na pinaglaban talaga the Roman Catholic. Euthanasia na lang, parang gano'n. Because in science, hindi mo pwedeng pagsabayin ng religion tsaka yung... Yes, magkalabang po talaga. Yan. Kailangan wala kang pinaniniwala ang relihiyon. Otherwise, you cannot go on with what you're doing. But that's what I can remember. And yung mga... Kailan parang matigas ang puso mo dyan no? Kailangan. Tsaka marami din yung sinasabi natin mga extraterrestrial and ganyan-ganyan. Sabi
still to be proven. Yes. Siguro malalaman nyo rin one time na Marami pa Hindi, naman kung pong sa ganyan interesado. lang, kung talagang pagkukwentuhan natin yan, kaso ito ang topic natin. Kaya nga, Ako nakakita na talaga. Na hindi ko rin sukat akalain nakakita ko. Naganap lang ako ng taong success na nakita ko. Para hindi sasabing ako ay nananaginip. So, that's true talaga. Okay. Anyway, Okay. so ito po, balik tayo dito. Pero batiin muna natin yung iba para hindi tayo masyadong matambakan. Mula sa taas. Juliet Juliet. Juliet Galaw Magadan. Yun. Ramon Balido, Emil Pedro Cavalles, Marvin Jun Navarra. Si Sir Marvin Jun Navarra, regular viewer natin yan. Yes, magandang si hapon Juliet sa inyo Israel Yes. pa. Si Sir Emil Peduca Valles, hello po. Si Borde Guzman. Yes. Ronald Inocencio watching from Riyadh. Peter Cruz. Marjorie Bustamante Sanchez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pines Pine Tree, hello sa inyo po. Pine Tree ba yung Pinetre? Kung Pine ano po, Tree po. Siguro po group po Pine sila. Tree, opo. Pine Tree po. Puro Opo. pine tree. Hello din po sa inyo. Salamat po sa panonood. Opo. Si Gwen Carillo. Yes. Good afternoon po. Ano kasi pangalan no? Oo nga eh. Minsan di ko mabasa. Cute, Baliktad. Ano Yan. pa? So, ayan na. Malapit Yan na. lang po. Hanggang dyan lang. Yes. Salamat po. Thank Okay, you. so, ang tanong ngayon dyan, gaano kadelikado ito sa mga sa tao, human race? And of course, sa tingin ba ninyo ay aabot tayo doon sa punto na mag-aalaga tayo niyan o hanggang doon lang sa Actually experiment nga, yan? hindi natin alam yung nabibili natin mga malalaking breeds na baboy ha. Usually baboy. Yung mga ina-export Meron dito. yatang alam na to talaga. Baka po Nako, transgenic meron na rin. Yes, meron na yan. Kasi Ay, naku, paano yan kumakain tayo ng usually karne baboy. inahin? oo, wala tayong magagawa kasi naandyan na yan eh. Hindi naman lahat sa Tingnan mo atin nga, baka meron na sasabihin. akong ano dito. Diba? Baka mahaba na rin yung tenga niyo, ma'am. Yes. Yan yun eh. Oo nga, So, ayaw magsalita ni Sir WBA. Pero ang tawa niya iba. Siguro po meron na rin po talaga tayong nakakain. Ganun. Kasi, di ba parehas po sila ng concept ng transgenic plants tsaka ng transgenic animals. Yung sa transgenic plants po, yung rice po, majority daw po ng kinakain natin transgenic. Meron na. Oo, yes. Kasi daw po sa mga third world countries, natural diet natin yung rice, which is kulang siya sa vitamin A. Oo. Kasi nasa first layer daw po yan, which hinuhugasan natin. Oo. So, ang ginagawa daw po ng mga scientists, nag-develop sila ng rice na rich in vitamin A kasi po pag Yes. walang vitamin A, nagre-result ang pagkabulag eh. Oo. So, Yes. nag-develop daw po sila ng rice na rich in vitamin A. Kaya po may lumalabas na yung yellow rice. Oo. Yung kulay dilaw Oo. na rice po. Usually yung mga GMO product na yan pinakita eh. natin dito yung kulay Oo, ng yun, bigas yung na yun. yellow. Pero Yellow. dito sa livestock natin, posible na meron na tayo dyan. Posible po talaga. Correct. Malaki po ang posibilidad na Oo. meron na. So, nasa atin na lang kung paano natin gagawin na healthy at saka clean food yung kakainin natin. Pero tanungin po natin si Sir WBA yes. kung anong opinion niya, kung meron na ba talaga or wala pa. Mhm. Well, meron na yan. Katulad ng sabi nyo. Wala naman tayong magagawa. Tayo ang source. wala naman tayong magagawa dyan eh. But of Oo. course, further info, siguro malalaman na rin naman ng tao in the future. But for now, siguro, hindi siguro dapat ko munang sabihin Okay. na para hindi tayo mag-rate. Opo. Pero sa akin, mahalin pa rin natin yung sariling atin. Yes, tama po. Yung Yan. mga ating mga native, yung mga plants natin, wag natin i-disregard yan, yung mga Tsaka- Chico, Oo. Star Ay, Apple. sa akin naman, Sir WBA, katulad niya, Enviropig, transgenic. Nagagawa natin sa Pilipinas na hindi na maging ganon. Mhm. Ibig sabihin, hindi na kailangang dumaan pa sa pagiging transgenic yung animals, di ba? Yes. Nagagawa na natin yung sinolve nila. Oo. Yes. Pwede naman tayo mag-crossbreed. Doon na lang tayo. Wag na tayong minsan, there is a saying that lahat ng ginawa mo, yan din ang sisira sa'yo. Mhm. Totoo yun. Na so, for example, nag-experiment ka sa baboy, you would like to improve a lot of things, yan, yung mga alteration, ng mga ganyan. Opo.
o intervention, later on, ikaw din makakakain ka niyan eh. You will be tasting your own medicine. But if for some purpose you have to do it for some reason, siyempre, trabaho mo, Yes, kailangan gawin mo yun eh, for food security. Pero sa akin lang, ang ano nga, kaya minsan talaga pinipilit ko mag-alaga ng sarili, kanya kung pwede lang. But minsan hindi mo rin maiwasan, let's say on formal gatherings. Kasi minsan pag kumakain ka, if you are familiar with it, alam mo kung ano yung kakainin mo. Kaya minsan, sa sobrang gutom ko, andun na yung mga pagkain, lalabas ako. Minsan nagtsatsaga ako sa Skyflake. Na ano, okay yung balot, yan. Ayun, magtsatsaga ako. Tapos pag ano, konti na lang ang kakainin ko. Because, siyempre, yung taste ng meat, dahil familiar ako, alam ko kung ano yung naandoon. But the mga chef, yung mga siyempre, trabaho naman nila eh. Paano pasarapin? Making use of all these things. Yan. Pero mas maganda talaga, kaya Filipino mentality, iba pa rin yung sariwa, kinatay sa harapan mo. At saka yung mga native. Okay. So, ayan po. At sana po nabigyan kayo ng kabatiran kung ano na po yung mga hayop, mga halaman na ginagawa nila, experiments ngayon, transgenic, no, bukod pa sa modified, genetically modified organism. Announce lang natin uli yung seminar bago po natin batiin yung. Yes. Okay po, sa July 14 po yan, Saturday. Yung ating free seminar po sa cover court dito sa may Carolina 1 to nasa Muntinlupa. Yes. So, gawa ng yung marami kasing tao ngayon talagang halos magsara yung piggery. Due to the high cost of feeds input, ay mga nagkakasakit, mortality, ganyan. That's why yung seminar natin is focus muna tayo doon sa hogs. Yes, magandang solusyon para doon sa nagmamahal na feeds. Yes. At ito request ng nakararaming netizen. Yes. So, actually, sa totoo, kung mapapansin, matagal kami hindi nag-seminar. Kasi siyempre, hindi na rin namin kaya. But because talaga sa dami na nung nag-request sa amin, minsan nakakaano ng damdamin yan eh. Kaya gumawa kami ng paraan na mapagbigyan muna ito kahit yan hindi kami talaga ready. Gawa ng kailangan nila eh. Iilan na yung mga nagsasaradong farm. Sobrang daing na talaga ng ating mga nag-aalaga. And the government is really very strict on yung sa mga pollution, yung mga pag-dispose ng waste. So, which is totoo din naman. So, ayun, at least kahit paano, malaki may tutulong natin sa kanila. Sa ngayon, dyan sa Batangas, kausap nga ni Sir Aldrich kahapon yung isa na talagang panay ang bisita ng mga otoridad para malaman kung yung dumi, mabaho, saan mo tinatapon, nakakapinsala ba, yun. So, napakahigpit, marami na po ang pinasara. Bukod pa doon sa problema sa mahal na feeds. Yun. Okay. Kasi, ang tao kasi yung social responsibility. Kung paano, bahala ka na. Filipino attitude. Sa akin, okay din naman yan. Mahigpit. Na, hindi naman talaga mahigpit. The government is educating the people na later on, yung mga pinagtatapunan ng mga ilog na mapapakinabangan pa ng mga to, dapat hindi eh. Like yung dagat, totoo din naman. Like yung Laguna Lake. Ang linaw niya nung araw eh, pero na nangyari. Diyan din inaano. Yung ibang ways, although treated, but look at Laguna Lake now. Yes, parang yung mga dumi po niya, sobra na po. Saka yung, di ba may tilapia dyan? Bumili ka ng tilapia dyan, talagang pag ginawa ang tilapia, mawawala sa akin. Sobrang dulas po. Dulas, slimy. Sabi nung iba, natural lang daw yun, protection is that. Sa totoo, pag tinayin nyo sa microscope yan, bacteria ko yun. Puro bacteria yung dulas na yun. Kaya mentras hindi madulas na, nahahawakan mo pa isda, mas maganda. Mas malinis. Mas malinis yun. Okay, so yan po, seminar natin, libre, July 14, ang paksa bagong pakain sa baboy, 1:5, Walters Hog Budget Technology, maasahan sa magandang kita. Ayan, tapos nakikita nyo po yung mga numbers niya, pwede nyo po yung tawagan, pwede nyo pong i-text. Para attend sila kasi yung seating capacity. Yes po. Pwede po kayong tumawag doon sa 0917 540-8887. Papalista. Yes, 0917 975
875. 875-4262 at sa 0939-917-2858. Yan po. Yun. At saka sa Sabado, ang topic natin is Yes. Sa next topic po natin sa Sabado, magandang kitaan sa pag-alaga ng rabbit. Yan. yan. Alam nyo, Ba't katulad, natin tatalakayin yun? Sabi nung iba. well, katulad ng kuhol, kaya natin tinalakayan because ang nakita lang nila pagkapeste. Mhm. Hindi nila nakita yung marami kang pwedeng gawin. Biro mo, kahit ako, pwede nga palang gawing sisig to, ano? Ah, yes. Pwede nga rin gawin mong tortang kuhol, Sarap nun. adobong kuhol, Wow. ginataang kuhol. Oo. Pwede ba sweet and sour yun? Pwede. Pwede Gagawin naman. po natin. Actually, Tinola. tinolang kuhol. Oo. Actually, napakaraming pwedeng gawin dyan Mhm. na Luto. naluto, Luto. pagkain, na pagkakakitaan nyo. Sa totoo, kinakan na nga yan. Mhm. Opo. Yan. So, ganun din sa rabbit. Para malaman nyo sa Sabado, anong advantages niyan. Bakit hindi kayo dapat umiyak pag pinapatay ang rabbit? Bakit? Oh, bakit? Kasi umiyak daw yung rabbit pag pinapatay eh. Talaga? Hindi ko pa nakikitang umiyak kasi. Ganun ba? Tsaka para malaman natin kung paano tayo kikita. Yes, may pera sa rabbit. Anong pwedeng pagkakitaan sa pag-alaga ng rabbit? Maraming Yes. paraan. Ayan. Yeah, tsaka it's just like a pet and yet hindi mo alam na kumikita ka and hindi mo rin alam na pwede mag-supply sa'yo ng pagkain yan. Oo. Mhm. At sa ibang bansa, mahal yan. Yes, oo. Opo. Kasi unang-una, mababa cholesterol niya, high protein. Napakaganda sa katawan ng tao. Tama po. At napakadaling paramihin, di ba? Opo, madali lang. Yan yata araw-araw nanganganak. Kailangan lang talaga ay babantayan mo. Babantayan kasi lang po. kakainin niya yung Babantayan. Kasi Kinakain anak nyo, niya. ano? Oo. Mhm. may mga breed na kinakain yung sarili niyang Anak. Oo. Malalaman natin kay Sir Yes, Art yan. yan. Tingnan natin Sir yan. Art will be our Yan. guest on Mhm. Saturday. Yeah, siya yung Okay. ano niya talaga, yung Expert. parang expert and yung author na talagang parang yan yung advocacy niya sa industry, yung rabbit. Rabbit, Mhm. opo. Okay, so, mula sa taas, Miss Ana. sino Yes, pang- nandiyan po si Pinky Love. Hello po sa Hi, inyo. Pinky. Yes, Floricel Alcoriza, Macarai. Yan, si John Buenafe, Anthony Joey Gind. Gind. Yes, Pahunahaw. Yes. Ano Yes, mga pangalan? Panunahaw, yes. Good afternoon po. Pinky Love, thank you ng marami. I appreciate it much. Okay, thank you rin also. po. Pat P. Anuevo, Alma Giroso, Torquator. Yan. Yan. Okay, Good thank you afternoon po. po. Okay, so ngayon po, magbabasa tayo ng ilang mga tanong mula sa Facebook. Pwede rin po kayo mag-join doon sa ating Yes. mga nag-post dyan. Pwede kayo magtanong. Yes, kung may question po about dito sa topic natin, pwede po kayo magtanong. Okay. Tsaka hindi ko alam kung naayos na ni Daryl yun sa ating messenger. Yes. Yun. Okay. Okay na? I-announce Okay na natin po. ngayon yon. Okay. Actually, naka-announce sa Facebook pero ulitin natin. Yes, kung may tanong po, pwede kayong tumawag dito po pag Farmers Talk natin live. I-add nyo lang po yung Farmers. Farmer Stock Messenger. Ayun. Yung Farmers Talk is One word. one word po. Tapos space Space. Messenger. Yan. I-add nyo lang nyo po yan. So, ang mangyari, pwede ho kayong tumawag sa amin. Makakausap namin kayo live. Live. Yes. At saka, yung actual na problema nyo, kalimitan Oo. naman cellphone ngayon, may Opo, may camera. Mhm. Pwede nyo po, kasi makikita namin from there, dito, mabibigyan namin kayo ng suggestion. Yes. So, kumbaga, Yes. yung mga may actual na problema ngayon, pwede ho kayong tumawag ngayon sa ating Opo. Farmers Yes, Talk. Opo. Try po natin. Tawagan nyo po kami. Videohan nyo po yung, itapat nyo lang po yung camera sabihin natin sa figure nyo. Pag may nakita pong mali, si Sir Walter na po mismo ang magtuturo sa inyo. Mag-a-advise. Bigyan kayo Yung suggestion. kaya ko lang. Siyempre. Yan po. Yan. Ayan. So, ang tabayanan namin po, kung merong diyang nais tumawag, i-add lamang ang Farmers Talk, one word, space, messenger. Messenger. Yan. Habang kami nag-aantabay, narito po ang ilang tanong. Manok ko po ay green at white ang ipot. At parang may lagnat. Nananayo din po ang balahibo niya. Ano po ang sakit niya? Marami kasi nagmamanifest pag ganun eh. Pwedeng coccidiosis,
pwedeng may salmonella. So, ang ginagawa lang po natin dyan, dino-double dosage po natin yung ating technology. Ano yung double dose? So, yung 10 grams or isang kutsara, lalagay po natin sa 1 litro. Kung ba, i-concentrated natin yung pag-inom Magiging doble na. 2 Oo, tablespoon 2 na. 2 tablespoon. tablespoon. Yun Opo. yung ibig sabihin natin Double Opo, dose. double Oo. dose. Kailan Yan. malinaw po yun? Dalawang kutsara. kutsara. Gada 2 litro ang tubig na ang ilalagay lang natin. Pwede So, yun po. Pwedeng 1 litro. Oo. Depende po yan doon sa gusto Grabe. nyo. Pero yun ang ating recommended dosage Tsaka po. sa 1 kilong pakain, lagyan yung 2 kutsara. Yan. Opo. Huwag nyo naintindi muna yung gastos kasi mas mahal Kailangan ho yung... ma-save. Opo. Hindi, mas mahal yung hayop nila compared to sa Oo. Atubit. Mahal na ang in kilo 12 ng hours manok lang ngayon. naman yan. Ilan Opo. po? Ilan? And within 12 hours, malaki na improvement. Biro Opo. nyo, 12 hours. Within 12 hours, makaka-recover agad. Oo. Tsaka yung kasi yung dumi ng manok, actually mga expert una tinitingnan yan eh. Alam yung mga pag may mga green na yan, yellow, Opo. Ano yung sabihin pag mga green? bacteria yan eh. Bacteria. Bacteria. Hindi naman kaya sumobra Bacteria, sa parasite. pagtitake ng probiotics to. Kasi di ba kapag sobra na ang bacteria, Pwede. Pwede mangyari. Pwede rin na Accumulate. ng, di ba, siguro sa Sabado kasi kukulangan din tayo. Pero Opo. just to give an idea, yung probiotic ko kasi pagka sinabi ng probiotic, laging advantage. Ano? But for as long as sana dumaan yan na sa kamay ng mga micro at saka macrobiologists, biologists. Opo. sila kasi nakakalan talaga kung ano yung mga bacteria Laman. na dapat ilagay sa pagkain ng hayop, ano ba yung target, ganyan. Hindi lahat kasi yan, Akma doon sa pangailangan Oo. niya. Doon sa guts niya, no? I have a friend who is a general who died of bacteria. Sa sobrang ingat niya sa pagkain. Yung vegetable niya, laging yung hilaw, fresh. Kain siya, one time biglang bumagsak yan sa kampo. Oh. Tapos nung din sa hospital, doctors cannot do anything kasi lahat ng bacteria all over his body. And he Oh. died. Okay. Sa sobrang ingat sa pagkain, ayun, nangyari. So, kailangan din natin talaga na may bacteria tayo sa katawan. Pero Pero kailangan. balance. Laging tama. balance, Balance. yung sinasabing flora. Yes, Mhm. Okay, salamat po. Ito pa, anong magandang ipakain sa pids, sa itik, na pids, sa itik at pato? Depende po yan doon sa available na market na available po sa inyo. Kailangan po yung talagang feeds na kung layer po yan, so kailangan natin ng layer mash doon sa itik po. Kung nagkukulang tayo, yun nga, yung isang topic natin yung last time na pwede nating i-substitute yung ating kuhol kung meron kayong kuhol na makukuha. Tapos kung may mga available ingredient po dyan, mag-text lang po doon sa nabanggit nating number, pwede po tayo magpagawa ng ating formulation. Yan po. Yun. So, kumbaga, yun ang dapat na gawin nila, no? Mhm. Ayan. So, So, ayun, meron pang tanong dito. Pag natimpla ko na ba ang WHBF, pwede ba nun ko lang ihalo ang commercial feeds, pati A2B at NBM? yes, pwede po. Yung iba po, ganun yung ginagawa. Naghahalo muna sila, pinababad na muna nila yung HBF, tapos pagpapakain nila sa kanila ihalo. Pwede naman po Pwede yun. naman. Pwede Okay. naman. Ito pa po. Pag naglalakad po ang biik ko, parang lasing. Parang sobra din ang bigat ng ulo niya. Paano po kaya siya? Ano ba yung Hindi pitch? kayo nakainom to. Hindi. Minsan kasi yung may pitch yung BMEG, di ba meron silang yung spent grain, minsan ginagamit nila sa hog feeds yun. Maaamoy mo rin naman sa Ganun nila. po ba? Pero maganda naman, balance naman. Kaya Sa beer. maamoy mo sa piggery, amoy beer. At lasing yung mga ganun po pala baboy. talaga. Pero is that a problem? Wala ba siya isinasaksa? Kasi nung araw, naka-encounter ako dyan. Yan, parang lasing. Yung pala sinaksakan nung Tylosin, if I can remember. Kung Tama meron po pa. yun. antibiotic. Opo, tama po yun. Talagang sobra-sobra yung biik. Nag-groggy. Pagewang-gewang. Nag-groggy Mali siya. yung dosage. Baka Baka wala ng pag-asa. Talagang Talagang in-overdose. dying na. Actually, yun yung nag-uumpisa ko nung araw. Binigay sa akin ng mga vet. Bureau of Animal Industry. Opo.
Sige nga, tinan ko nga kung yung technology magaling binigay sa akin yon. Wala naman ako lang. Tingin ako, sinubuan ko, pinakain ko. Naka-recover siya. Tapos yung mahahaba balahibo nun eh. Opo, Tapos, okay. yung mga balahibo, naglatas, lumaki siya. In short, nung fiesta, inihanda ko yun, in-invite ko sila. Pinagtatawanan nga nila ako eh. Sabi niya, kamusta yung baboy? Patay na. Sabi ko, hindi. Ayan, kinakain nyo. Oh. Sabi niya, hindi ako maniniwala. Sabi ko, hindi ba, tatandaan niyo ba yung butas-butas sa tenga? Opo. Ayun. Yung sabi nila, oo. O yan, tingnan nyo. Butas ang ante. Yung, di ba binubutasan Opo. ba yung code nila. Oo. Ayun. So, ito pa, anong pagkakaiba ng pure Peking duck sa native duck? Anong pagkakaiba? Ng Peking duck sa native duck. Sa itsura, isa. Tsaka yung size. Pangalawa sa size. Sa lasa. Ayun. Ano pa ba? Mas mahal. Alin ba mas mahal? Mas mahal ang Peking duck. Dahil Chinese restaurant yata kumukuha dyan. Meron mga specs sila dyan eh. Opo. Na Ayun. So, yan ang pagkakaiba. Pwede bang gawin kong vitamins ang A2B? Vitamins sa hayop? Opo. Hindi. Actually, ang A2B, although vitamins and minerals siya coming from, but dahil sa alteration, yung molecular structure niya was designed to function a different way. Ang ginagawa ho niyan, yung mga, kung ano yung mga natural na, yung mga nutrients na kukonsupan, talagang pipigain niya ng husto yan para ma-absorb at ma-utilize ng katawan ng hayop para mailaki, maibigat. Okay. Yun. Okay. Aside from that, nakakayanan niya rin. Pero yun, with nano-based mix to reconfigure kung ano yung mga wala doon na pwedeng i-convert. Reconfiguration nga. Opo. Na to the utmost na kung ano yung mapipiga niya doon na hindi wala sa tama, parang i-reconfigure para ma-utilize. Mapakinabangan pa rin. Opo. Galing nga, walang sayang ano. Oo. Ito pa po ang tanong. Salamat po, sir. Hinihingal po inahin ko, buntis ng 110 days. Ano ang gagawin ko para hindi siya hingalin? Well, baka naman natural talagang hinihingal. Pag hinihingal, kalimitan, kinakapos ng oxygen yan eh. Opo. So, hindi natin alam kung naka-atob yan. Kasi kalimitan, yung mga inahin na nag-a-atob ho, hinihingal sila, pero hindi talagang hingal na hingal. Yung normal breathing pa rin. Miski mainit, ganun. Tsaka pag nanganak yan, para lang dumumi. Pagkatapos mga anak, mga ilang oras, tatayo na yan. Tayo na. Oo. Parang wala lang, ganun. Okay, so siguro bigyan niya ng atob, ilan ang dosage nun? Yung pag ganang inahin, nilalagyan natin yan ng 10 grams kada 1 kilong pagkain. 10 grams. Opo. So, yun po ang gawin. Ito pa, ano po ang paglulugon sa baboy? Abort po ba ng biik yun? Paglulugon sa baboy? Wala naman, kasi ang baboy, pag naglugon yan, mahahaba balahibo niyan. So, ibig sabihin, hindi maganda yung nutritional at saka hindi maganda ang physiology ng baboy. Opo. Pag iyan yung balahibo niyan lumipis, dumapa at kumintab, ibig sabihin maganda na yung physiology niya, very healthy, very efficient siya. So lahat niya na yan, makukuha niya lahat yung nutrients. Ayan. Hindi walang pakialam sa abortion niya. Hindi makakaano pala yung apekto. Binigyan mo na kung ano-ano, maaari. Ayun. Sige, batiin pa po natin si Alma Heroso Torquator. Yes, good afternoon po. Si Perz Bragas Launico. Yes, good afternoon po. Anthony Joey Gain, thank you po. Alan Mendoza. Hello. Raul Brioso, listening while at work. Wow, yes. Galing naman. Thank you po. It's Carlito Camacho. Hello, Team Atobi from Cavite. Attend daw siya ng seminar. Yes. Alma Hirono. Ayun, si Ma'am Alma ulit. Hello. Gilbert Macaraig Sabado. And Marjorie Bustamante Sanchez. Hello. And Gilbert Macaraig Sabado. Magandang araw po from Abu Dhabi. Siguro inulit niya kasi hindi pa natin binabati eh. Yes. Good afternoon. Kayo mga OFW natin na nanonood. While there, pwede naman kayo mag-umpisa, i-guide namin kayo dito kahit sa live streaming. Yun nga,
kung sino yung mga kamag-anak nyo, asawa nyo na naandun. Opo. Yung saan na tayo, yung Facebook Messenger, ipakita lang ng asawa nyo doon, makikita nyo rin naman niya sa inyo yun. Aha. From there, makakasabi na, ganito gawin nyo, more or less, ano ba yung sukat niyan lupa na. From here, mabibigyan namin kayo ng instruction, makikita nyo rin yung, makakausap nyo rin yung asawa nyo, para lang ganito, nag-uusap-usap din. Tama. Mhm. So, hindi nasasayang yung oras nyo, yung panahon. Tandaan nyo, time is gold. Yes. Do what you can do now. Diba? Never put it Surrender. off until tomorrow. Okay, ito pa, gamot sa native chicken na may bulutong sa ulo, may mga namatay na po kami. Mhm. Hmm. May Parang bulutong. Actually, yung iba, ang ginagawa nila, aside from yung atubin, nilalagyan ng sili ba yun? Oh, Sili yung ba? Paminta, hindi ko alam. siling labuyo. siling labuyo. Pagka ganun, sisigang ko na yan. Masarap po yung tinola. Siguro, patibayin yung resistensya tsaka Opo, yung... yan. At pag mataas ang immune system na, they can fight those virus. Oh, Oo yes. nga. So, dapat bigyan ng mataas na kalidad ng feeds. Feeds. Pakain. Oo, mga kaatubi, 112 araw ng inahin ko. 2.5 kilos pa rin ba ang papakain ko? Kung bukas, ilan naman? Ilang araw? 112. 112. Ay, kailangan bawasan na po ng 2.5 pagkain. kilos daw Bawasan na po ng pagkain yan. Kasi hanggat maaari, ilang days na lang, hanggat maaari, wala na nga ho silang pagkain, kalahating kilo na lang. Talaga? Mahirapan kasi, Maghapon? mahirapan na kasi siya manganak. Kailangan walang pagkain at all pag nanganganak na Hindi sila. ba pwedeng unti-unti? Oo Pag nga, ganun nga wawa kasi, naman nag 2.5 hanggang doon nga, hanggang 110 days nga dapat o hanggang 97 days, binabawas-bawasan na natin pagkain. Kasi yan yung isang factor kung bakit nahirapan sila manganak. Sobrang busog, mabigat ang malakas katawan. Sabay, kahit sa tao, pag manganganak ang babae, Opo. hindi na pinakakain ng Yes doktor. po, tama. Oo, kasi baka ano mangyari sa kanya doon. Yes. Saka sabay-sabay lalabas yun. Kaya nga. Oo. At nakakasira din doon sa baby. Ano po kaya magandang pang-bomba sa kulungan ng baboy? Pag nag-aalaga kami naman, kasi namamatayan kami parang may virus yung kulungan. Ganito. Kapag ang isang piggery naamoy nyo malansa, siguradong marami yung mga bacteria yan, viruses. Pag malansa. Pag malansa, marami mga Oo. So, yung iba ginagawa, okay, mag-dissolve kayo ng asin up to the maximum solubility, okay, sodium chloride, yung Clorox, pwede yun. Or kaya yung pang-disinfect. Pero sa totoo kami nung nag-uumpisa dito, yung mga ganyan na binibigyan yung yung atubin lang ang binibigyan natin. Tapos later on, pagka-efficient kasi yung pagkain ng bacteria na-utilize kasi yung undigested protein yan yung pagkain ng mga bacteria. Na-utilize nung hayop kasi na-convert niyang mabilis sa katawan, kaya mabilis na lumaki, bumigat. Kaya yung dumi niya nawawala significantly yung amoy. So pagka yung nawala silang pagkain, naturally magdi-decrease yung population dahil magugutom sila, mamamatay. Until finally, mapapasin nyo, yung lansa ng babuyan nyo, unti-unting mawawala. Okay. Hindi ba makakasama kung halimbawa minsan parang ini-sterilize nila, sterilize ba? Nilalagyan ng mga parang natin sa damit. Yung antag doon? Clorox. Yung mga Clorox. Sodium chloride. Hindi, okay naman yun. Okay Kaya lang. lang Hindi ba malalasa ng baboy doon? Yung, kunyari, naglagay ako, tapos binilawan ko na ng tubig, tapos syempre, parang nangihimod sa simento yan. Hindi naman, kasi nga yung, di ba, iniinom natin ng tubig, nilalagyan din ng sodium chloride yan. But on a percentage. Minimal. Pero minsan, pag matapang talan, bawa yung mataas ang bacterial load, maamoy nyo yun hindi naman makakamatay ng tao yan. Hindi. Actually, puputi pa nga intestine nyo dyan. Pero may certain of ppm naman dapat Minum na talaga. tayo nun. Okay, so, Roberto Harencio, magandang hapon po. Sabi ni Ma'am Juliet, anong sabi niya? Ask ko lang po, ilang beses dapat maglagay ng ANF ang 1.5 hectare na Newgan. Mga bagong tanim na po sila. Salamat po. Siguro po, dapat makaka-6 kayo hanggang 8 na tableta.
Hanggang sa harvest, hanggang sa magbubunga na po. Yung may mga bunga. Tsaka para mas dumami ang kita nyo, mag-alaga kayo ng baboy. Yes, tama yun. Kasi, yung dumi ho ng baboy, tsaka ihi noon, tapos lalagyan nyo ng ANF, napakagandang fertilizer sa bukod dahil nasubukan na namin yan. Opo. Ang bilis, ang daming bulaklak, daming bunga. Kahit si Marvin Nabaha, pinakita doon sa video, Yung kanyang sa Facebook, yung papaya niya. papaya. Saka yung Napakaraming kanyang bunga. mangga, diba? Pati Dahil yung sa dumi ng rambutan. baboy. Tsaka iba yung lasa. Alam nyo, yung dumi na yan, mas maganda ho siya pag sariwa compared sa pinatuyo. Opo. Ayan. Yan. Sabi ni Ma'am Juliet, never po pa po silang nilagyan ng fertilizer, yung yoga nila. Kaya. Mm. Okay, so ganun po ang gawin ninyo. Kahit maghanap kayo, halimbawa, ngayon na, dahil wala pa silang baboy, maghanap na kayo ng dumi ng hayop sa ibang bahay. Oh, yun. Tapos, si Marjorie Bustamante Sanchez, pwede po ba ang atubi sa tao? May napanood ako na guard na uminom ng atubi. Lusakas daw po. Lumakas. Lusaka. Ayun, lumakas. Gusto itry ng pasyente na may Parkinson disease. Hindi po natin inire-recommend yung atubi sa tao. Gawa ng animal grade. Tsaka yung pag-produce po niyan, hindi kasing sanitized ng pharmaceutical level. Mm-hmm. So, yun po. Pag tumawag na lang po kayo sa opisina. Ayun. Okay. Nabasa ba natin si Gilbert Macaraig Sabado? Ayun, Sir Gilbert, plano ko po yan, sir, sa likod bahay namin. Okay. Alright. Good. Okay, so, sana po, pag may problema kayo, pwede kayo magpunta sa ating Facebook, at sa website din, mabisitahin nyo, Miss Ana. Yes, website po natin, type nyo lang yung www.atubianimalgito.com. Yan po, makikita nyo lahat ng ating product dyan, kung ano yung dosage. May sample formulation po dyan tungkol sa HBF. Correct. At saka yung sample formulation sa iba-ibang livestock, sa bibe, sa manok, sa baboy, sa ruminants. Yan, meron po dyan. Kaya naman, kung tinatamad kayo at kayo nagmamaneho, pwede nyo rin i-type yung atubi lang. Yes. Pag tinype nyo atubi, lalabas na rin yung atubi doon. Click nyo lang ulit, lalabas na agad yung wall ng Facebook. Website. Opo. So, napakarami po ninyong magagawa doon sa website. May Tagalog at English version. Hindi, tsaka lahat ng gusto nila nandoon. Opo. Yes. May tanong sila sa atubi, ano ba tong atubi? Ano ba nagagawin to? I-click lang nila atubi. Susunod, ano ba tong NBM na sinasabi nila? Nanobase mababasa nila yung paliwanag. I-click din nila doon. Makikita na kung ano yung NBM, saan ginagamit, ano ba yung dosage, yung ganyan. At saka kumukonekta rin sila sa farmer stock. Meron ding button doon na. Yes, pagka yung farmer stock na, i-press nyo lang yung farmer stock, lalabas na rin doon. Yeah. Pindot lang ang katapat. We made things easy for you. Tas interesado kayo sa pagbo-broiler, may picture ng broiler, pindutin lang ho ninyo. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo tutukayin ng manok. Hindi nga po. Yan. Opo. So, kumbaga, itong ating mga bagong nagtatanong kung ano ba yung atubi, ano bang nagagawa nito, pwede ho kayo magpunta sa ating website. At makikita nyo na doon lahat ng paliwanag. Ayan. Yes. Sir Conrado Castillo, magandang hapon. Magandang hapon po. Yan. May pre-seminar po ang Team Atubi, July 14. Inuulit lang po namin yan. Libre po. Isa kasi ina-announce natin sa Facebook, libre. Tapos tatanong, magkano? may bayad po ba yan? Wala. Ano ba yung topic natin? Ano yung title natin doon? Bagong pakain sa baboy, 1:5 Walters Hog Budget Technology, maasahan sa magandang kita. Yan. Yan. So, dyan ay pakikita sa inyo kung paano gagawin nyo na bumagsak na ang presyo sa live weight, nakangiti pa tayo. Tsaka yung iba pong may mga gusto ring matutunan, kay manok, itik, pugo, mga tanim, pwede rin sila magpunta ron. After the major topic. Yes, after nung major topic, ay bubuksan po lahat para sa mga tanong ninyo. Ayan, si Sir Paho na may pahabol. Magandang hapon po. Sir, Madam, ang tanong ko po, kapag atubi ang ginamit ko sa palay, hindi na ako mag-a-apply ng abono or fertilizer from Mindanao? Hindi po, mag-a-apply pa rin kayo. Although ang atubi, kasi nagtataka kami dyan, bakit biglang ibinubos niya yung mga plants.
meron Okay. pala siya ng boron na actually mas mataas pa sa energy ng boron. Kasi naririnig ko yung boron Opo. no araw. Na nagtataka ako diyan, ano ba tong boron? Until finally I made the research at tiningnan ko deeper sa sa field namin. So based on energy, yung atobi pala meron pala siyang energy doon which is higher ng boron. Opo. So ang function ng atobi is ayusin ang katawan ng any living things, ng palay, hayop, isda, ganyan. Para parang ikinutuna para sila maging receptive. Walang masayang sa fuel na iyan. Ano ba yung fuel? In the case of palay, yan yung mga fertilizer. Opo. So yung Kailangan. atobi nanotechnology, dinevelop po natin yan para ma-trigger ulit natin yung ganda ng lupa, tapos yung mga beneficial bacteria dyan, tapos yung katawan ng palay. Kaya di ba ang ginagawa ko natin dyan, let's say, palay pa lang. Merong procedure dyan na ilalagay sa sako, sa 1 drum na tubig, yung 200 liters, maglagay kayo isang kilo yata, no? Ibababad nyo yung binhi na yon ng ilang oras? Pwede po isang araw, magdamag. Yung magdamago. Kinabukasan, makikita nyo, napakarami ng ugat niyan. Yes. Yung ugat na hairline na ugat niyan, yan yung humihigop ng mga nutrients. So, kapag marami ho yan, very efficient sila, mas mabilis silang lalaki kasi maraming And at the same time, yung pinagbabaran nyo, kasi ilalagay nyo na rin sa palayan yan. So, pag nagtubo na ho yan, yung binhi kayo, nagtatransport kayo, doon mag-a-apply na kayo ng ANF. Kasi nga, o kaya before that, may ANF na kayo para ready, meron na sila agad silang makuha. Tama. Tapos, as you go along further, para makatipid kayo, yung mga organic fertilizer, yung mga nabulok na mga tanim, gulay, yung mga pinagsigaan ninyo, although bawal na ngayon magsiga, no? Makukulong tayo. Tapos yung mga pinerment natin yung mga bitukan na isda, yung mga Fish amino acid. O yun, yung mga fish amino, yung mga kitchen waste. Ayan, ilagay nyo doon kasi malaki yung I suggest na gilingin nyo yung panggiling ng karne. Opo. Kasi the finer it is, the more easier for the bacteria to decompose it. So, ilalagay nyo doon sa Tapos, para lang may pang-support. And as you pwede nyo rin yan, i-boost pa rin yan na konti na nga lang ang gagamitin nyo, yung sa NPK natin. So, para mas dumami pa rin yan, yung magbuboost na, maglagay tayo ng konting phosphorus, para mas dumami yung ugat pa, tama? Tama po. Okay? So, kung madami yung ugat, siyempre, magdadahon na yan, o lagyan niya natin ng nitrogen kasi protein yan eh. So, yan, yan. Pagka yung na yan, yung mataas na yung panyo, maglalagay ulit kayo ng ANF dyan pang-support ulit I think twice yata sa palay no? Twice. Para may fuel ulit siya. Para mas mabilis siyang lumaki, matataba yung palay. Tapos let's say mga 2 weeks before the harvest, maglagay naman kayo ng potassium. Para mas malasa yung inyong palay. Tama. Sa punong mga fruit-bearing trees, vegetables, ganun din ang procedure. Halos isa lang naman sila Kumaga common sense na lang. Yes, Okay, so sana po naging malinaw po sa inyo yan at kami nagpapasalamat talaga doon sa lahat ng mga nanonood sa atin palagi. Yes. Thank you po. po. Thank you po. And we hope sa mga susunod nating pagsasahing papawid through Facebook live stream, kayo po ay makakausap na namin ng live sa Messenger natin, Farmers Talk Messenger. Yan. Yan po. Tsaka wag ko kayo mahiya kasi nga actually itong Farmers Talk was dedicated sa inyong mga farmers. Tama. For us, in our little way of knowledge sa mga agriculture na gusto namin i-share sa inyo at saka ma-solve yung mga problema nyo. So, of course, ang Pilipinas, miski maliit lang, sa amin malaki ito, hindi naman namin kayo mapupuntahan lahat. No, Opo. At lalo ngayon, malam nyo na, mga teenager na kami. So gumagawa kami ng paraan. No? Kaya isip kami ng isip palagi, katulad yung Facebook Messenger na yan. So from here, kahit dito, matutulungan na namin kayo Makikita na rin namin yung lugar ninyo through Facebook Messenger. Ay problema. Ayun. Yes, Tsaka,
kumbaga na wag ho kayong mahiya. Na kung nahiya kayong makilala sa TV, sa live stream, mag-sunglass po tayo. Yeah. Yes. Pwede Oo, yun, yan. no? Oo, Yeah. pwede yan. Short fit. Yes. Oh. Okay, so kami po ay magpapaalam na pansamantala lang. Sabado ho, Oo. magandang kitaan sa rabbit ang ating paksa. Huwag kayong mawawala. And before we go, just remember, Team Atobi will continue to educate, Share and Inspire. others. Yeah. Yes. Bye-bye. Yes. Bye-bye po. Bye.